Welcome to page 7 of Timo Talks. Ayan, alright. Welcome to a new setup, a new place of Timo Talks. It's good to see me, isn't it? Okay, so if you've been following me on TikTok, you guys, alam niyo na I just moved out here in Manila. So I am now officially living alone condo because ako na ay mag-work. Actually, onboarding ko na sa this week. So, sana ma-upload ko talaga to, ma-edit ko talaga to kasi onboarding ko na siya. Hindi ko maasikaso. But, you know. So, ayun. It's still a little empty. The place is still it's still empty kasi wala pa talaga nangyari actually. Yung kama ko ngayon, wala pa akong bed frame. So, hopefully, while this podcast magtuloy-tuloy, makita niyo na may changes na sa room ko, ganito, ganyan. So, ayan. Appreciate muna the view right now. Okay, meron tayong city lights over there. Meron tayong ano. Tapos, oh my God, guys, may aircon ako. This is my first time filming Timo Talks na may aircon. And my God, it feels so comfy. It feels so comfy. Kasi nung ako, nagka-electric fan lang ako tapos mahina lang. Tapos talagang minsan during the breaks, ang init kasi nga syempre hindi rin dapat marinig yung ingay ng electric fan. So, ayun. Anyway, this is not about living alone. This is not about today is about first pre-board. Excited. Today is about the first pre-boards. Ayan, nakadako na tayo sa first pre-boards. How are you guys feeling? So, sa mga October takers right now, I know you guys, baka kung napanood nyo to, tapos na kayo mag-take ng final pre-boards nyo. So, ayun. Sorry, medyo late ako. Medyo di ko kayo kasabay. Pero hello sa mga October takers there. Good luck! You have guys may ano. So ayun, hello sa may October listeners ko dyan. So ayun, first pre-boards pa lang ako, final pre-boards na kayo. Kamusta naman? 'Di ba? Anyway, sobrang daming ano, so sige na simulan na natin, basahin na natin ang aking diary. Okay, so today is Thursday, February 13, 2025, 7:25 PM. So kung mapapansin nyo, Thursday, what? Thursday? Usually Sunday or Monday ako nagda-diary or Saturday. Usually end of the week talaga ako ano, pero this time it's in Thursday. So medyo may paninibago kasi medyo nayanig ako nung first pre-boards. Okay, medyo nayanig. Okay. Hello! First pre-boards was done. Been 3 days since then and results were out. Let me tell a story first. First of all, my body was drained AF. It took 3 days to finally recover and get back on track. Okay, I remember super pagod, napagod na talaga ako nung first pre-words. It was, oh my God, I remember yung pagod, my body was drained. Alam ko nga parang almost nagkasakit ako eh, I think. If you guys remember, di ba nga nung balik ko, bakasyon, yung January, di ba nga yung mga last pages, parang sabi ko, "Oh my God, ang sipag-sipag ko. Nag-aaral ako hanggang magsarado ang CPAR. Nag-aaral ako hanggang 8 to 8 PM. Tapos nag-aaral pa ako from dinner." 'Di ba talagang super pagod ako kasi nga yung pressure na mag-aral sa malapit na yung pre-boards, yung pressure, yung ganyan, yung stress and all. Lahat ng yon hanggang first pre-boards yun. And ang first pre-boards namin is first week of February. So, oh my God, grabe, sobrang kinawawa ko yung katawan ko nito. I remember kung gaano ako kapagod. As in, nakakapagod talaga siya. Nakakaubos ng soul. Over naman sa soul. Ay, by the way nga pala, this is just CPAR pre-boards. Di ba nga sabi ko,
nag-pinnacle din ako in CPAR. Pero so nung first pre-boards ko, CPAR lang ang tinake ko. Okay, now let's go back to the diary. My preparations. I always thought I don't need a recall, so wala akong proper recall. Didn't have an index card too. I literally just finished writing index cards days before. I practice, but may iba na wala. There are topics na nahirapan ako and yun yung finocus ko. I fix my schedule week before the week of pre-boards. May times na di na ako pumapasok sa ibang reviewer because I was recalling everything. I wasn't ready at all. There are topics that I still haven't read. I just took the pre-boards anyway. Okay, yung first pre-boards kasi medyo yung facing niya medyo ano siya, medyo tight. Okay. So, no, pag final pre-boards kasi, okay, it varies pa. Okay. So, now, okay, talk muna tayo about sa CPAR. Okay. So, sa final pre-boards kasi, you have a time to recall, study everything. Kasi, sa review phases, matatapos agad ng early yung klase nyo. Tapos mas mauna pang matatapos din yung auditing, yung MS, yung mga mas shorter na coverage. So ayun, matatapos mo na yun. Tapos parang mag-a-allot ng parang mga 1 or 2 weeks to prepare for the final pre-boards. Tapos after nun, pre-week na. So you have a time to like prepare and all that. But the first pre-boards, medyo tight yung kanyang schedule kasi it's in between all the ano, like as in nagpumapasok pa, like may pasok pa, may klase pa dito tapos biglang parang alam ko sa si Par parang mga may 2 days ba or 3 days? It depends. Pero ayun, parang may 2 days or 3 days to like tapos meron pang ano doon, may parang consultation, ganyan. Basta alam ko may ganun, 2 to 3 days na given time to like prepare for the pre-boards. Ayun. So, after pa nung first pre-boards, alam ko kasi, okay, so ito kasi ang kagandahan sa CPAR is sa kanila, talagang 3 days siya. So, 3 days yung pre-boards. Kasi sa other review centers, 2 days lang siya. So, like, siksik yun. From 7 a.m. to 6 p.m. siya matatapos, ganun. Like, 3 subjects a day. Saturday and Sunday lang siya usually. Pero sa CPAR, pina-practice siya na Friday, Saturday, Sunday. Tapos, 3 days talaga siya. Parang pinractice talaga siya ng like as an actual board exam. Ganon. So, tapos, di ba nga afternoon, Sunday. Tapos afternoon, kinabukasan nun, may pasok agad. May pasok ka agad sa auditing afternoon. Tapos naalala ko, hindi ko pinasukan yung auditing na yun sa Sir Roque. Kasi nga talagang pagod talaga. So like, bahala na. Bahala na talaga. Ayun, kasi talagang grabe yung pagod ko nun, eh. So, medyo walang time magpahinga. Ayun, yun yung medyo mahirap with the pre-boards. Medyo yanig talaga, medyo nginig. Pero sa Pinnacle naman, si Sir Brad nagkakaroon siya ng mga party, may mga after pre-boards party. So sa pag first pre-boards, merong parang party, mga bingo, mga movie, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, tapos ayun, tapos meron pa siyang parang ina-allot na days after that na pahinga muna, gano'n. Tapos after nun, dun pa lang magre-resume yung classes. Pero sa CPAR naman, wala. After the first pre-boards, pasok agad. Gano'n. Okay, so yun lang yung mga difference niya. Okay, with other review centers, hindi ko alam. Kaya nga sinabi ko dito na hindi na ako pumapasok sa ibang reviewer nun kasi nga ongoing pa yung pasok. Pero girl, kailangan ko na talagang mag-aral sa ibang topics na kailangan ko na siyang balikan. So, ang ginagawa ko nun, hindi ko na inattendan. Naalala ko nun sa FAR. Sa FAR yung medyo hindi ko na-attendan. Kaya medyo hindi ko naging gamay yung about sa impairment eh. Yun eh. Yun yung mga git ng ano eh. Impairment ata. Yun eh. Oo, yung mga sa depreciation. Doon ka na sa ano eh, sa PPE na. So, sa mga equipment na. So, medyo di ko na pinasukan si Sir Valix noon. Kasi talagang, oh my God, kailangan ko na talagang mag-recall. So, ayun, may mga times na hindi na ako pinasok. Pero yun lang yung mga absent ko.
hindi talaga ako uma-absent sa mga klase kasi nga face to face lang ako nun. Ito din pala, okey, ito rin yung hirap kapag nasabi ko na ba 'to? Pero you know what, I'm gonna say it anyway. Pero yun, kapag face to face ka, wala kapag umabsent ka, wala ka na talagang mababalikan. Unlike kapag online, kunwari eto may hindi ako pinasukan reviewee na ano, puwede ko siya mahabol through online, panoorin ko na lang, magiging backlogs na lang siya. Pero kapag pure face to face ka, kapag 'di mo siya napasukan, wala na talaga, hindi mo talaga siya mabalikan. I'm so sorry my dear, but you are up for elimination. Charot over. If you're gonna ask me kung face to face or ano, if you have the means, do hybrid. Let's go back to the diary. My experience. Okay, first of all, nag-expect ako na may magbabantay sa'min like the usual exam, pero wala. Okay, first time ko kasi mag-pre-boards tapos akala ko may magbabantay sa'min na teacher na parang, okay, parang papanoorin kami mag-exam. Akala ko may gano'n pero wala. Wala nagbantay sa'min kaya parang, ano na ba, puwede na ba mag-start? Parang medyo gano'n pa yung na-feel ko na parang, um, um mag-i-start na ba? What's gonna happen? Yun pala wala, kami lang pala yun. Talagang kami-kami lang pala. Akala ko may magbabantay. Akala ko may akala ko yung teacher na magbabantay na magche-check na parang, "Okey guys, wag maingay." Wala, kami lang. As in kami lang buong klase. Oo, binigay lang yung test paper, pak, pasa diyan, gano'n. So, ikaw na talaga yun. Nasa sa'yo na yun kung iseseryosohin mo siya or hindi or nasa sa'yo na yun sis. Oo. Tapos ito yung mga memories ko nung pre-boards. Okey, naalala ko nun, yung sa likod ko, talagang maririnig mo yung tas yung parang tatadyak-tadyak pa. Huwag kayong gano'n ha, huwag kayong gano'n sa pre-board. Kahit even especially kapag sa actual board exam, huwag kayong gano'n guys, nakaka-disturb siya. Like, I know mahirap ang exam, mahirap yung tine-test, we all get it. Nakakadagdag stress siya. Oo, oo, mahirap talaga pero please, please. Tapos eto pa yung mga ano ko nung nag-rant. Eto pa yung mga ano ko nung mga pre-boards. May mga hindi nagseseryoso talaga. May mga parang medyo maingay, medyo mafi-feel mo na nagtitinginan ng sagot, may mafi-feel ka nagkokopyahan. Okey lang naman kung hindi ka seryoso, kasi nasa sa'yo naman yan, eh, it's your life. We're not graded here, hindi naman 'to school, hindi naman 'to ano. Okey lang kung hindi ka seryoso sa pre-boards, that's fine, gets ko naman. Pero don't disturb yung mga seryoso kasi kung hindi kayo seryoso, that's okay, pero wag kayong mangdamay ng iba, please. As in may mararamdaman kang mga parang nag-uusap talaga, nagkokopyahan, parang go, go, life mo yan, go, pero wag kang mang-disturb ng ibang tao. Pero you know what? Hindi mo rin talaga maiiwasan yung mga gano'ng tao, eh. Kaya for me din, I encourage na mag-take ng pre-boards ng face to face. Kasi yung mga maingay yung katabi, yung mga maingay magpindot ng calcu, yung mga parang biglang na ano, tapos yung parang basta yung may mga kasi ano, eh, it's a good practice para sa actual board exam. Kasi yung mga inevitable seryoso, seryoso, eh. Hindi puwedeng mag-joke-joke lang, eh. Pero may mga inevitable things na inevitable. Yung mga hindi mo maiiwasan talaga. Mga inherent. Wait nga, okay, sorry, seryoso, seryoso. Ayun, may mga hindi ka kasi maiiwasan na bagay-bagay na kunwari yung parang kunwari yung mga simple na, "Okey wait, saan kukuha ng lunch?" Tapos yung mga nalalaglag yung ballpen, yung sa way ng pagpindot ng calcu biglang namamali yung pindot, yung mga gano'n mahahasa ka sa mga gano'n, eh. Yung mga simpleng bagay na, "Ay okey, bawal pala yung mga gano'n." Yung mga something na ma-experience mo lang kapag nag-take ka ng face to face na pre-boards rather than kapag online, mga gano'n. Kasi kung may mainging katabi, wala, eh, hindi maiwasan yung mga gano'n talaga. So ayun, I encourage na mag-take ka ng face-to-face pre-boards. Okay, now let's go back to the diary. Okay, first day, MS and auditing went so well.
Nasagutan ko lahat, it made me feel good and chill for the next days. I don't know if it's bad or good, but I realized di ako nag-recheck ng mga sagot ko. Okay, so the first day, it was so nasagutan lahat. I remember, nasagutan ko lahat. Tapos parang, oh my God, it's doing so great. Like, nasagutan ko lahat. Yeah, yeah, yeah. Because the first day, your first day, is so full of energy. All your energies is there. Nilagay mo lahat ng energy mo. Meron kang lakas. Ito yung pinakamalakas ka. Ito yung pinakamalakas ka. The first day is your pinakamalakas talaga. Kasi andyan lahat eh. Ito yung una mong sabak. Ito yung ano. Kaya the first day was, oh my God, it was so great. It was so great. Kaya parang medyo naging complacent sa mga sumunod na araw. Kasi nga parang, ay, parang okay naman pala eh. Ganon. To be honest, medyo parang, ay, okay naman pala. So, parang, yun na yan. Okay. The second day, tax and RFBT. These are the both subjects na kinakabahan ako. Alanganin ako, but thank God, nakasagot ako kahit papaano. Tax and RFBT talaga, yung dalawa talaga yun. Ewan ko bakit sila yung pinagsama, pero ang hirap talaga nila for me. Sila yung mga alanganin talaga ako. Silang dalawa yung like, kinakabahan talaga ako. Third day, Far and Afar. Both my favorites. Afar, to be exact. Less preparations because I was feeling confident, but it became my nightmare. Nahirapan ako. Ang dami kong hindi sure na sagot. Okay, I feel like guys you're gonna ask if nagsagot ba ako ng mga past pre-boards. Yes, I did. I did for the first pre-boards. Nag-try ako magsagot kasi parang yun yung material na makakatulong sa akin mag-master. So, nag-try ako magsagot ng mga old pre-boards din talaga. So, ayun. And I'm very resourceful. Lagi ko naman sinasabi yan. So, nagsagot ako like even from different review centers, nagsagot ako for the preparations. Okay, now, nagulat ako. Nilagay ko pala yung result ko dito. Nakalista pa siya ng from the south. Oh, sige, share ko sa inyo. Kasi share ko naman diary ko. So, sige, I will share it to you. Okay, result. Auditing, 81. MS, 81. Tax, 74. RFBT, 79. FAR, 74. AFAR, 71. Average, 76.67. Ang hatol ng taong bayan, pasado. Wasn't that high, but low-key expected. A little happy for it, but I know it could be better. Okay, so what was my initial reaction nung na-receive ko to? Okay, I remember nung ni-release tong scores, pinaskill to sa boards, pinaskill to sa bulletin board na may sipar. Tapos like parang hanapin mo. Parang very, very ano siya, parang first day of school na hanapin mo kung saang ano ka. Kung ano. So, ayun, so lalagay lang doon yung student number mo. Tapos hanapin mo kung saan ka. Tapos ayun, pak, siya nakalagay yung score, ganyan. So, ganun, hanap-hanapin siya. Okay, I remember, I clearly remember during that time. My initial reaction, nung nakita ko yung score ko, to be honest, I was like, okay, gets. Like, gets ko. Na, parang, okay. It kind of makes sense with what I did, with my preparations, with kung ano na feel ko during the whole exam, na parang, okay, yeah, like, okay, that's fair. Kasi, yun naman talaga yung nabigay ko. Kasi, you know what, I'm really a firm believer na you will always feel it. Even during college, ito talaga pinapanghawakan ko kapag merong subject na alanganin ka, you will feel it. Kasi ikaw yung nagsasagot dun eh. Kapag may mga ano, you will feel it kapag feeling mo babagsak ka sa quiz. Kasi kung what you did, kung paano ka nagsagot dun sa quiz mo, kung paano ka nagsagot sa exam mo, kung paano naging ano mo, lagi talaga akong you will always feel kung nasan ka sa exam. Kaya ganun din ako during the pre-boards. So even
during the ano, habang nagsagot ako, parang na-feel ko na after na parang, well, this is what I did. Eto yung naramdaman ko during exam. Parang, okay, naramdaman ko medyo delikado dito, which is naging delikado nga. 'Di ba? Siyempre, may expectations na lang na parang, oh my God, akala ko babagsak ako. May mga ganong moments naman siya. Pero, I feel like 80% of the time, you will always feel kung nasang posisyon ka with what your preparations, kung paano ka nagsagot and everything. Nung naano ba ako, na-discourage ba ako? To be honest, it's a decent score. I mean, nakapasa nga siya, hindi siya super baba. Pero, mm, I would say it was like okay. Hindi rin actually siya mid eh. I wouldn't say it's mid. Mid-low, gano'n. Medyo mid-low siya. Gano'n. Gano'n yung nafe-feel ko dito with my first pre-boards result. Hmm, ayun. Pero was I discouraged when I first saw it? To be honest, no. Hindi ako na-discourage talaga. When I saw it talaga, I was like, okay, okay. Ayun talaga, yun lang talaga yung na-feel ko. Ayun, hindi naman ako parang, oh my God, ang sad, sad, sad. Hindi ako naapektuhan kasi ako talaga, goal ko talaga na mag-take, 'di ba? Goal ko talaga na pumasa. Kaya no matter what happened, we're gonna take it. Kaya medyo hindi talaga dumaplis sa akin yung parang, oh my God, parang ganito lang score ko, parang itutuloy pa ba 'to? Hindi talaga siya dumaplis sa akin kasi, okay, eto na, nilista ko na dito kung anong ganap ko, anong nangyari sa akin. Kung ayan, sinet ko, where it went wrong. Okay, ayan. Okay, ako kasi, 'di ba nga, I always re-strategize. Okay, ako talaga, lagi ko talagang inaalam, wait, saan ba nagkamali para mabago natin? Yun yung lagi kong solution with everything. Once again, okay, lagi ko naman sinasabi 'to that you can always reinvent yourself, you can always rebrand, 'di ba? Like, puwede mong baguhin lagi sarili mo, you can always re-strategize. So, ako talaga nito, nilista ko talaga, okay, what did I think where it went wrong? Okay, and I also encourage you guys na gano'n din gawin niyo. Like, ibahin niyo din. Parang, okay, wait, parang hindi 'to nagwo-work sa'kin, ibahin mo 'to, 'di ba? Parang, okay, feeling ko kaya ako nagkaganito. You will always feel it because it's you. Okay, so eto na, nilista ko na siya. Okay, the first one is, ayun, most of my techniques and habit were ineffective pala. Thanks to pre-boards, I realized so much to make a change for actual board exam and final pre-boards. Okay, ito pa lang pala yung number one. Didn't have a proper recall. Akala ko kasi, pag alam na alam ko na, di ko na need balikan. Kasi feel ko, it stayed in my heart. Pero wala. Mali ako. Yes, natututo ako ng sobra. Gets na gets ko. Pero nung sabay-sabay na, ang hirap na. Even the lessons that I knew were basic and I'm confident that I know, hindi ko maalala at all. There are lessons na parang inaral ko from the start, which is so time-consuming and ineffective. There are topics na 2 hours ko inaaral pabalik and there's still a lot to recall. So, paano kapag lahatan na? Okay, ito kasi if you guys are familiar with this, so sa mga study groups kasi, sa mga ano, if you guys familiar with this, meron kasi mga tinatawag na recall phase, completion stage, mga ganun-ganon. Tapos parang ako, pag binabasa ko yun, parang wala akong gano'n. Parang wala akong completion stage, wala akong ano. Kaya parang nung una medyo binabalewala ko lang siya. Parang, ano ba yun? Ano bang recall-recall? Parang inaano-ano ko ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Importante ba yun? Kasi parang, may gano'n ba? Gano'n yung sa isip ko nung una. Kasi nga parang ang ginagawa ko lang talaga nun, wala, nag-aaral lang talaga. Like 'pag natapos na 'to, okay, you're done. Next, next na, next na, next na. Done na, parang nitong previous na dun ko na lang aalamin, pero ayun nga, nalaman ko nga and it's so bad. Okay, pero eto yung pinaka naging number one trouble ko with recalling. Eto talaga yung nagpahirap sa'kin. Okay, so 'di ba nga wala nga kasi akong ganong index card during this time around. Wala akong ganong notes, wala akong ano, kasi nga talagang parang wala, nag-aaral lang ako.
Nag-aaral lang ta's parang side note na lang sa gilid pero I didn't really have an index card with me, wala talaga akong self-made notes, wala din akong gaanong maayos na solution kasi yung mga solution ko nun is yung mga ayun nga, yung mga nasa gilid lang tapos habang klase sinasabayan ko lang, nakasulat lang. Pero wala akong neat na solution, wala akong ano. So, I had so much, so much, so much trouble with recalling kasi may mga topics na parang binabasa ko pa na parang, parang, ano ba 'to? And like super time consuming niya. Ang hirap nung binabalikan mo siya na parang inaaral mo siya pabalik. And grabe sobrang sobrang time consuming nun, sobrang time consuming yung alam mo ng alam mo na, pero like wala kang maayos na notes. So medyo ang hirap niyang balikan and ang time consuming na parang basahin mo pa uli yung handouts, basahin mo pa uli, balikan mo uli yung ano, hindi siya maganda, it was ineffective. Tapos kapag alam mo yung kapag nagsama-sama na yung kapag talaga ano madami kang inaaral minsan magsasama-sama na yung hirap ng topic na 'to, kung hirap siya gaano ka-recall tapos andun pa yung pressure na, "Oh my God, ito na malapit na exam." Yung stress and all 'pag nagsabay-sabay yun, yun na yung parang mayayanig ka na, ma-anxiety ka na na ano, eh, kasi kapag malapit na yung exam tapos nagre-recall ka pa din, tapos parang ang bagal-bagal mong mag-recall na parang, hala 2 hours na parang ang dami inaksaya ng time for just one topic pero you still have 60 plus more topics na kailangang aralin na parang sasabog ka talaga, eh. Parang medyo parang time bomb siya na parang tik, 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 parang gano'n habang nag-aaral ka, eh. Parang tuk, 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 parang 2 hours ka andito ka pa lang sa partnership, girl. Yung mga gano'n. So, ayun medyo nahirapan talaga ako sa recall. And then number two, okay, didn't have an index card too, ayun nga yung sinabi ko, during regular study days kasi it was time consuming and felt like mas effective mag-answer ng MCQs than to take notes. But no, in the end, I need these little notes I made personally to easily recall things, especially far. Also, fix your solutions. OMG. Ayun. Ayun nga, wala nga akong index card. Kasi eto ha, nung nag-aaral kasi ako nun, kapag parang nag-try may mga index card kasi ako, eh, sa MS ta's parang pili lang sila. Tapos the rest wala na. Tapos kasi parang nung gumagawa ako ng index card, parang ang time consuming naman nito, parang mas better na magsagot na. Gano'n yung nafi-feel ko, parang ano ba yun, parang sana sana sinagot ko na lang 'to kasi parang kaka-highlighteran mo pa, ulitin mo pa ng ganyan, parang ang time consuming niya for me na gumawa pa ng index card, yun yung ano ko, pagkakapaniwala ko before. Tapos kasi akala ko kasi ano, firm believer talaga ako na mas okay yung practice ng MCQ kasi mas masanay ka ng sagot kaysa yung parang ino-notes mo pa. Naniniwala ako sa gano'n dati kasi that one worked for me during undergrad. But then I realized that there are things pala na kailangan mong i-unlearn from the undergrad kasi hindi siya applicable for the review. Kasi kakaiba yung review, eh, kaysa kapag sa undergrad ka. So ayun, ayun may mga techniques, may mga study techniques na hindi pala applicable during undergrad. So ayun, pero depende na lang yun sa sa'yo. Pero in my case, yun yung naano sa akin. Pero ito, babaguhin ko 'to. Okay, it is important na gumawa ka ng index card mo, especially sa FAR and MS kasi yun yung mga madaming topics. Tapos yun yung mga kailangan mo ng mga easy na mabalikan na parang, okay, ito yung format mo na mas madali kang maganon. Ang alam ko nun, medyo wala akong index card sa auditing theory, ganyan, kasi nga mahaba talaga sila. Pero yung mga especially FAR talaga, yung mga easy solutions na ginagawa mo na talaga na parang 'pag isang tingin mo pa lang, yun na yung parang, "Ay, oo nga pala, ito yun. Ito yung igaganito mo, ito yung igaganyan mo." Laking tulong ng gano'n. But also, it is also important na magsagot ka ng MCQs kasi kailangan mo din siyang ma-practice. So, you have to find the balance with it. Dapat nakapagsulat ka ng index, then after nun dapat may practice ka din kung
paano sila nasagutan kasi dapat mahasa ka din kung paano yung atake. Kunwari especially kapag kunwari sa afar or actually anywhere. Basta kunwari kapag sa ganitong type of problem, parang 'pag nasanay ka na dun, tapos may mga problem na medyo may naiiba, medyo mayayanig ka dun sa mga naiiba, dapat malaman mo kung paano naman kapag ganito yung problem, paano naman kapag eto na yung wala, paano naman kapag 'pag ganito yung atake, paano kapag may dinagdag na ganito. Dapat malaman mo yung mga gano'ng pasikot-sikot, eh. Hindi ka dapat parang magfo-focus lang sa eto lang. Hindi ka magfo-focus sa etong klaseng, phrase ay construction, ayun. Hindi ka dapat mag-focus sa ganitong construction of problem lang for this topic. Dapat malaman mo din na ay ganito pala kapag ganito yung gagawin, ganito pala kapag ganyan yung gagawin. So, important din talaga na mag-answer ng MCQs. Ako nun, ginagawa ko while answering MCQs is kapag sa review books, ang ginagawa ko nun is nag-a-odd even method ako. So, ang odd even method is lalagpasan mo lang yung namimili ka lang kung if even ka, sasagutan mo lang yung 2, 4, 6 hanggang sa matapos yung buong chapter na yun. Kasi minsan kasi sa mga review books may mga 'di ba minsan kunwari nasa 99 MCQs na ganyan. Minsan mapapansin mo parang ay pare-pareho lang yung ginagawa. So, nakatulong sa akin nun yung odd even to like jump off sa mga different structures ng type of questions sa kung ano mang topic na yan. Kaya ayun, you have to find balance about writing notes and practicing MCQs. Okay, and ayun nga, once again, your solutions nga. Ito talaga, ayusin niyo talaga solution niyo. Trust on your personal notes. Eto na. Ayun yung iaano ko. Trust on your personal notes. I swear, I swear, I swear. I swear talaga. Kasi before talaga, talagang akala ko talaga, oh my God, it is so time consuming para mag-notes. Parang sakit sa kamay. Imbes na magsagot na lang. Susulat-sulat ka lang, magsagot ka na lang. Gano'n. Pero invest in your notes, invest in your solutions. Especially ito din sa solutions, ito din sa afar talaga ako nahirapan kasi parang may mga problem parang, "Wait, paano nga ba 'to nakuha?" Tapos babalikan ko yung solutions ko parang, "Wait, saan ba nagsimula yung solutions ko?" Kasi medyo pa-gano'n siya, eh, pa-gano'n siya, eh. Pero kapag meron kang solution na i-separate mo. Kunwari yung mga HOBA, yung mga LTCC, yung mga medyo medyo madami, medyo madami. Kasi sa MS parang feeling ko kung medyo makapal pa, medyo kaya pang isingit dun, eh. Pero 'di ba may merong mga kailangan na mahabang solutions, go make a separate paper tapos stapler mo siya dun sa handouts mo. Tapos ayun, pero eto by the way mga suggestions ko lang naman 'to. Pero if like may ginagawa ka na ngayon and nagwo-work naman yan sa'yo, feeling mo nagwo-work yan sa'yo, just go ahead and do it. Pero ako, once again, since this is my diary, eto yung mga ginagawa ko that work for me, okay? So, ayun, back to ano. So, ayun, maganda yung may solutions ka na ano, na separate to like para, okay, eto ang handouts, eto ang solution, tapos it's easy to like, okay, 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 ganito yung nangyari, okay, ganyan. Ganun. Mas madali yung ganun, mas mabilis siya. Fix your solutions. Okay, now, okay, ang next kong naging parang problema is, got too confident. Afar was the only subject I mastered, kaya all throughout, I wasn't focused to it. Literally, walang practice than the handouts itself lang, but ended up, it was my lowest. I forgot the small details I need, kaya di lumabas mga answers. Okay, 'di ba nga, sinasabi ko talaga sa inyo, ang magandang foundation ko lang talaga is Afar. So, during my review, Afar was parang siya yung ano ko lagi, back burner. Siya yung ano ko, yung parang ano ko na parang, "Sige sa ano na 'yan, parang alam na 'yan, eh, alam na 'yan, eh." Parang siya yung lagi kong alay, ayun. Siya yung lagi kong alay talaga kasi I was so confident with it. Kasi parang alam na 'yan. Parang fresh pa naman 'to sa akin kasi galing sa ano. So, kapag kunwari may kailangan akong aralin sa tax, especially the tax talaga, yung tax talaga yung talagang wala akong background with it. So, ang ginagawa ko kapag kailangan ko mag-aral sa tax or RFBT,
ang isa-sacrifice ko is afar talaga kasi, okay kailangan ko mag-aral, eto mas maglalaan ako ng time doon sa alam kong mababa yung foundation ko. So, ang ginagawa ko siya yung back burner ko, siya yung lagi kong alay. So, during the first pre-boards, alam ko siya talaga yung less practice ako. Ang ginagawa ko lang nun is yes, pumapasok akong 2 beses kila Sir German and kay Sir Valex nun. Pero hindi na ako nag-a-outsource. As in, kung ano na nasa handouts, yun na siya. Hindi na rin ako naglilibro, hindi na rin ako ano, kung ano yung nasa handouts na binigay nila, yun na lang. As in, yun na lang siya. Kasi parang, well, alam na yan. Parang, mana na yan eh. But I was so wronged. I was so wrong. So ayun, buti talaga medyo natauhan agad ako, medyo nasampal ako sa reality na di puwedeng super confident. Dapat laging sakto lang. And even those mga favorites mo, even those parang alam mong hasakan na don't be too complacent. Huwag kang masyadong confident. Ito yung hardest for me. Ito talaga okay. Nung lumabas yung score, di ba nga sabi ko okay lang, ganyan. Pero na-hurt ako sa score ko sa afar nito. Kasi 71 siya, siya yung lowest. Talaga ba out of all, eto yung pinaka parang alam kong alam na 'to, alam na 'to. So when I saw my afar score, I was like, "Hala, parang ang sakit niya, parang ang sakit, parang ang sakit niya talaga." Alam niyo din, even nung nagsasagot din ako, nung afar, siya talaga yung nahirapan ako. 'Di ba nga ayun sabi ko dito, it was my nightmare. Parang I was so confident but it became my nightmare. So ayun, it became my lowest kasi even nung nagsasagot ako, during the burst as in like wala akong ma-solve. Kaya parang, hala bakit ganito? Hala bakit ganito? Bakit wala akong ma-solve? As in nagkakalyo-kalyo ako na parang, "Oh my God, bakit next ako ng next? Bakit skip ako ng skip? Eh, alam ko dapat 'to, my undergrad self would have answered this in a minute. Pero bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari sa'kin? Bakit hindi ko siya masagutan?" So ayun, my first pre-boards medyo heartbroken ako sa afar na parang medyo hindi ko matanggap kasi parang alam kong magaling ako dito, eh. Kaya ano, maybe I think yun din yung reason kung bakit designed na mas harder talaga ang pre-boards kasi nga siyempre parang hindi ka rin maging too complacent na parang, "Well, kaya naman pala, eh." 'Di ba? Para mas ma-release pa yung, potential mo, para mas ma-show mo pa kasi na-humble talaga ako, eh. Akala ko talaga parang, well, kaya naman 'yan." Pero nung nagsasagot ako ng afar, natauhan si sis. So ayun, lesson learned, don't get too complacent kahit na feeling mo mataas ka. And actually, even during your pre-boards then, if it's still not the actual board exam, kahit sa pre-boards ka mataas or sa anything, guys, don't get too complacent. Huwag kang maging masyadong petics, ayun, huwag kang masyadong maging petics, 'di ba? Okay, but still, okey din na hindi ka kinakabahan, okey din na maging confident ka, but at the same time, don't get too complacent. It should be just balance lang, okay? And then, let's go back to the diary. Didn't save enough energy. I was studying 10 to 12 hours average per day, but most of it wasn't effective pala. Biggest realization is that hindi porke maraming oras kang nag-aaral at umuuwing pagod doesn't equate to good grades. Walang grade ang pagod. I need to be effective than to be fired. Ano naman kung 12 cars kang nag-aaral pero inefficient naman? See, this is like parang ito yung parang biggest reality check for me. I realize na walang grades ang pagod. That's when it hit me na, "Ay, oo nga 'no, ano naman kung pagod ka, eh, eto nga yung score, eh." That's when naano sa'kin na, okey. Okey, walang grades ang pagod, eh. Though, yes, I do believe na hard work won't betray you. Pero, feeling ko medyo blank yung statement na yun, parang it leads to nowhere, gano'n. Pero I feel like medyo completed siya. Dapat your hard work should also be effective and efficient. Kasi
ano naman kung 12 hours ka nag-aaral, eh, hindi naman pagod ang gine-grade-an, eh. Ang gine-grade-an is kung anong binigay mo sa exam, kung ano yung nasagot mo dun, kung ano yung na-shade mo, yun yung gine-grade-an. Hindi hindi dahil, pagod na ako so dapat 'di ba? So walang grades ang pagod. 'Di ba? So, dapat yung mga ginagawa mo din, yung mga ikinakapagod mo din should be worth your time. It should be value adding. Dapat yung mga kinakapagod mo, dapat something na may pagtutunguhan sa dulo, 'di ba? Yung if like if it's not value adding, then just don't do it na lang. Dun ka maglaan ng time na maglaan ka ng time sa mga bagay that it's worth it. And now let's go back again to the diary. Literally, part din kung bakit pababa grades ko based sa sked is because wala na akong energy sa last day. Okay, eto. If you guys can tell, 'di ba nga sinabi ko yung grades ko. So ito 81, 81, 74, 79, 74, 71. As in it's going down for real. So another nakaapekto kung bakit ang baba ng grades ko sa dulo is because wala na akong energy sa dulo. Wala na talagang energy sa dulo. Okay, pagpatuloy muna natin. I remember trying to recall after the exam. Nasa isip ko nagbabasa ako pero wala na. Nakatitig lang ako kahit madali lang yung binabasa ko. Also, nung last day na as in ang sakit na ng likod ko while nag-e-exam. Also, nung last day na as in ang sakit na ng ulo ko while nag-e-exam, I can't even think right. Then I found out later may mga tama akong process pero mali lang calcu kaya pala ayaw lumabas. My brain was so drained. Isa dun to sa mga eye-opener sa akin during pre-boards is kailangan mo ring ma-manage kung paano mo mapre-preserve yung energy mo for the whole 3-day exam. As in, kailangan mo talaga kasi yung mga pinag-aralan mo masasayang siya if wala ka ng energy, if drained ka na, if hindi mo na kayang magsagot sa mga susunod na araw. That's the truth. Kasi naalala ko talaga no'n nung dulo talaga alam ko nung far, afar as in sinisipon-sipon na ako, gano'n. Tas parang as in like ang sakit na ng ulo ko, talagang habang nag-e-exam ang sakit na ng ulo ko as in hindi ko na talaga kaya. Talagang ang sakit na talaga ng body ko, talagang alam ko talaga sa FAR yun, eh, nung FAR talagang sakit na talaga ng ulo ko habang nag-e-exam. So, ayun din, 'di ba? Kasi yung pagod mo din mahirap din kapag sa during exam mapapagod ka, eh, 'di ba? So, sayang yung pinagod mo if magkakasakit ka lang or like, hindi na okay yung body mo habang nagsasagot. Kasi eto din, meron akong nilagay dito na ayun, then I found out later may mga tama akong process pero mali lang calcu kaya pala ayaw lumabas. Totoo yan kasi after nun nire-recheck ko pa yung PB ko, "Ay ganito rin pala gawin niyo ha." Okey, ay ganito pa demanding ka ano ka, I mean ano pala suggested na gawin niyo, okey, if you want to do this. Pero ayun, after the pre-boards, first and final pre-boards, ginagawa ko nun is nire-recheck ko siya tapos kapag, nire-recheck ko, nakalista dun kung saan ako nagkamali. Naka-green na ballpen or another color na ballpen na, okey ito yung mali mo dito tapos sinulat ko dun yung right solution. Like sasagutan ko uli siya para malaman ko kung saan ako nagkamali. Ayun, tapos ayun nga, habang, nung sinagutan ko siya and I found out kung saan ako nagkamali, ta's binasa ko yung dati kong solution, I found out na, oh my God, meron pala akong mga tama yung process pero mali lang yung calcu ko. May mga ilang calcu kasi parang, hala kaya pala ayaw lumabas kasi mali na yung parang naka-calcu pero tamang-tama yung process ko, eh. May mga gano'n yung mga out of pagod na lang talaga. Like alam mo tama naman yung ginagawa mo, alam mo naman yung ginagawa mo, pero like out of pagod, dahil sa pagod, dun ka madadali and yun yung mga bagay na kailangan mong iwasan, pagdating ng exam. The actual exam, 'di ba? So, dapat din hindi lang basta dapat pagod ka ay hindi lang basta dapat nakapag-aral ka ng ganitong oras, dapat din ma-preserve mo rin yung energy mo. Dapat during the exam mismo dapat meron ka
dapat meron ka ding gana, meron ka pa ding utak para magsagot, meron ka pa ding lakas magsagot. Wag mong ibuhos lahat ng lakas mo sa pag-aaral before. Kasi dapat during the exam, dapat dun ka pinakamalakas actually, eh, at pinakamalakas ka sa actual exam. Also, plan to recall in between pre-boards kasi akala ko kaya dahil 4 PM pa naman yung tapos pero wala. As in, di ko na kaya. That's something I need to take note for the actual board exam. Ito yung biggest realization ko during my first pre-boards. Ito kasi, di ba nga, ayun nga, sa SIPAR, mini-mirror nga siya sa kung ano talaga sa actual boards, which is 3 days. Tapos, magsimula siya ng 8 a.m., tapos may lunch ng 12 to 1, tapos 1 to 4 yung next subject. So ayun, gano'n siya, 'di ba? So parang ako, I was like, "Oh, 4 PM naman yung tapos, eh, nag-aaral naman ako beyond 4 PM." So like, ay 'di makakapag-aral pa pala ako in between the pre-boards. So parang, "Ay okey, kaya." Parang, sige magre-recall na lang ako, mag-aaral na lang uli ako ng tax parang during the ano, after the pre-boards. But hindi pala kaya. Yun yung biggest realization ko, parang, "Shit, hindi pala kaya yung gano'n kasi ubos ka na, eh. Ubos ka na. I remember no'n nag-aaral ako no'n sa tax, tina-try ko mag-recall in between like 'di ba after ko na 'to ng MS and auditing, nabuhos ko na lahat ng MS and auditing tapos pag-uwi ko no'n nag-aaral ako about sa tax. So, sa tax no'n like as in wala, like nakatitig lang ako, parang sa isip ko binabasa ko siya pero in reality nakatitig lang ako ta's hindi ko naintindihan, yung mga gano'n, out of pagod na yung gano'n. Tapos dun ko na-realize na, oh my God, hindi pala possible, hindi naman sa hindi possible, pero ang hirap pala mag-recall kapag pagod na pagod ka na during the exam, kapag na-boost mo na during exam tapos pagod ka pa after. Ang hirap pala mag-recall ng gano'n kasi akala ko kaya kasi parang, ay 4 pa naman, eh. So parang, oh my God, merong extra time. Yun pala, during your extra time dapat nagpapahinga ka na if actual boards 'to, So ayun, dapat nagpre-preserve ka ng energy mo kasi sasabak ka pa bukas. Akala ko gano'n siya, eh, pero ayun, out of pagod, hindi pala kaya. And then tinake note ko talaga yun during the actual board exam. Okay, kailangan pala during the first day, ready ka na din for the second and third day. Dapat yung extra time na yun, parang ano na lang, parang pahapyaw na lang siya kasi hindi mo na siya puwedeng aralin uli. Alam mo yung kapag ano, undergrad, yung kunwari tapos na 'tong subject na 'to nitong Monday, so yun naman, aaral ka naman after. Parang gano'n yung ginawa ko, eh, pero hindi pala gano'n, eh. Dahil sa bigat niya, sa dami ng coverage, dapat sa first day ready ka na din for the second and third day. Dapat hindi mo siya aaralin from the like, alam mo yung basta alam niyo yung undergrad gawain na siyempre ito yung mauuna, so dito ka muna. Tapos after nun, dun ka na sa ano, alam niyo yun, yung mga gano'ng gawain. Kasi nga siyempre ito yung mauuna, so eto muna, dito muna, ito muna, yung buong araw na yung day before, yung buong araw na yon ilalaan ko muna sa first day of exam. 'Di ba gano'n yung gawain undergrad, pero in boards pala medyo mahirap siya. Dapat sa first day pa lang, you have to be ready na for the second and third na rin. Dapat pahapyaw na lang sa mga sunod kasi hindi siya kayang i-recall during the boards exam. Hindi siya kayang i-recall ng malala, okey? Dapat ano lang siya, parang pahapyaw, recall lang siya. In conclusion, I'm glad I took the pre-boards regardless of the result. It opened me to many realizations on how to get ready for the actual board exam and unlearn inefficient things I've done. For the overall conclusion of what I think about the pre-boards, I feel like it's very important that you guys should take it. For some, tinetake nila after parang kino-complete pa nila. But if that works for you, go ahead. Pero ako, it really worked for me not because parang nakapag-exam ako, but it helped me to like eye-opener siya na may mga inefficient things pala akong ginagawa na, ay, hindi pala effective yung ganito. It opened me to things na kung ano yung dapat kong baguhin. It opened me na dito pala ako.
eto pala ako, parang nagkaroon ako ng parang, starting point kumbaga, not really starting point, but like what I'm trying to say is that nung nag-take ako ng pre-boards dun ko nalaman na okey, nandito pa lang pala ako. Kasi before the pre-boards 'pag nag-aaral ako nun parang wala lang, nag-aaral lang for wala. Pero nung nag-first pre-boards na nung nalaman ng Ross, dun ko nalaman na okey, dito ako medyo okey, dito ako medyo ano, it like nagkaroon ng ano, nagkaroon ng daan nung nagsimula ng first pre-boards. So ayun, if you're gonna ask me, 'di baling ma-inlove sa'yo si Jaywood G. If you're gonna ask me, okey ano ba, seryoso kasi. Charot. If you are going to ask me if you're going to ask me if you're going to ask me, I encourage you to take the pre-boards, face-to-face pre-boards then to be kasi it opened me to things. Kasi alam niyo kung hindi ako nag-take ng first pre-boards tapos yung ginagawa ko simula January, November, ginagawa ko siya all throughout hanggang April, ay Diyos ko, medyo nahirapan ako mag-catch up. Uulitin ko na lang uli 'tong sinabi ko kasi ito talaga, re-strategize. You always need to re-strategize. Baguhin mo kung ano sa tingin mo yung mali, ano sa tingin mo yung tama, ano yung nagwo-work for you. You need to find kung ano nagwo-work for you. Okay, let's go back to the diary. Now, I feel like ang bilis ng mga susunod na araw because final pre-boards na yung susunod. Maybe life really starts after first pre-boards. Galingan mo, Timothy CPA. This is very true. Life starts after first pre-boards. I'm a firm believer of that. Naniniwala ako diyan. Alam nyo, simula nung nag-first pre-boards, dun ko na like na-gather. Dun ko like na-gather yung sarili ko na dun ko nabuo yung routine ko after the first pre-boards. Dun ako mas natauhan, dun ako mas naging eagerness to get that license. Dun talaga nag dun talaga nagsimula lahat, you know? Nung nagsimula ako after the first pre-boards, dun ko nalaman kung nasaan na ba ako. Ayun, the first pre-boards was an integral part. You know, yung mga pre-boards naman, alam mo, sa first pre-boards talaga, hindi ka pa kasi talaga ready. Kasi gitna pa yan hindi pa yan full coverage. So, yung 60 items na yun, mas madami kang tinetest na 60 items na yun compare kapag final pre-boards na medyo mas onti na yung ganitong topics. Kasi hindi pa evened out kung ano talaga yung buong coverage. The first pre-words is actually talagang parang testing lang kung nasaan ka pa. Kasi hindi pa rin talaga buo yung coverage eh. So, ano pa lang talaga siya, parang testing pa lang talaga to. Testing. Oh, testing lang talaga to. Kung asan pa ba, hindi talaga siya sukat kasi nga hindi naman 'to yung full, coverage ng exam. Hindi pa talaga siya sukat kung ano ka as a person, hindi siya gano'n. Kapag first pre-boards nabibilang pa into months, nabibilang pa into months yung days sa counting ng, uh, actual board exam. So, the first pre-boards, it's a better measurement to like malaman mo kung nasan ka na ba during your review phase. Ayun, wala, kaya kaya 'wag kang maniwala, 'wag kang maano kung feeling mo hindi ka pa ready for the first reverse, malamang hindi ka pa talaga ready. If you're ready, congratulations! But if you feel like you're not ready, malamang kasi nasa gitna pa lang, hindi pa 'yan yung buo, 'di ba? It's just ano lang siya, 'di ba? Kalmahan mo lang, 'di ba? So, ayun. I encourage to take the pre-boards. It's an integral part. Ayun. Ayun, I feel like nasabi ko naman na lahat ng gusto ko. So, ayun. Thank you guys kung nakaabot ka dito. Thank you for listening to Timo Talks. So, sa mga October takers dyan, it's, no, etong ngayong month ka na mag-exam. You know, if you're listening here habang for your October review, I am here
Hopefully nakakatulong ako sa review phase mo 'no, kahit ginagawa mo lang background noise, kahit ginagawa mo ako habang nagsasagot ka. Hopefully nakakatulong ako somehow. So ayun, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan. Hindi mo naman ako magfa-final message kasi meron ka pang, several days para mag-prepare, ayun. So, ayun, thank you guys for watching. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dulo. So, once again, if you are watching this on YouTube, please click the subscribe button. And eto pala, comment you guys if your Spotify, YouTube, comment you guys kung anong questions nyo gusto nyo itanong sa akin. And we're gonna answer it at the end. So, mamimili tayo and i-answer natin siya every end of the episode. Yun, para may Q&A portion naman tayo. So, just drop there in the comments kung anong gusto mong itanong sa akin and let's answer it. So, ayun. So, if you're watching this on YouTube, please like, comment, subscribe. Listening on Spotify, please follow me, rate the podcast, and don't forget to follow me in all my social media. It's called TEEMOWTIIM. Timothy. Ayan. And pinaka-plug ko talaga is my IG broadcast channel. Follow me on IG. Sa IG broadcast channel, yun na, doon talaga ako update talaga. Doon talaga ako mabilis mag-update kasi nga it's a broadcast channel. It's a bubble. So, pwede ko ma-click na, guys, episode is out now. So, ayun. Ayun, maraming salamat. Medyo inaantok na din ako. 2 AM na naman ako nag-film. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. So, ayun. This has been Timo Talks. Talk to you later. Bye! Mwah.